Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 Corinthians 12. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay nasa kabanatang 12 mula talatang 12 hanggang sa katapusan ng talata. 1 Corinthians 12, verse 12 to 31. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ng English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. Ito po ang salita ng Diyos. Nawa ito ay pagpalain niya at ang ating pagkakarinig ay samahan tayo ng banal na Espiritu upang ating itong maunawaan. Sa mundo nga ngayon, at pinakamainit at nangunguna ay sa Amerika, ay nitong mga nakaraang taon, nitong nakaraang dekada, ay uminit ang pagkakahiwalay at pag-aaway-away sa magkaibang political parties. Mas mainit ito kaysa sa mga naunang dekada noon. Siguro mas lalo ding napalaki ang pag-aaway dahil sa internet at ngayon nga mas nakikita na natin ang kanilang pagtatalo. May mga pag-aaral talaga na ngayon nga ay napakatindi ng kanilang pagkakahiwalay. Noong dati pa naman na hindi naman talaga lahat ng tao maaaring magkasundo sa kanilang mga political views, pero hindi naman nakikita yun na ganun kainit at na yung isang party ay may matinding galit doon sa kabila. Pero ngayon nga, ito ang napapansin at sa kanilang pag-aaral, ito ang pinaka-mainit na pagkakahiwalay sa magkaibang party. At itong pinagmumulan nito ay sa mga kanilang hinaing palagi, ang makikita natin ay na sila'y nasasaktan sa kanilang nakikitang hindi pagkakapantay-pantay. So may iba na hindi nakikita ang pagkakapantay-pantay, na nakikitang may diskriminasyon ng dahil sa kulay ng kanilang balat, o hindi nila nakikita na pantay-pantay ang pagtrato sa lalaki at sa babae,
o yung iba na nag-aangkin na hindi sila kabilang sa dalawang kategorya na iyon, lalaki, babae, merong dagdag na kategorya, kaya hinahanap nila na maging pantay din ang trato sa kanila kung hindi nila tinuturing ang kanilang sarili na kabilang doon sa kategorya ng lalaki o babae. At marami pang iba-ibang uri ng hindi pagkakapantay-pantay, mga edukado at hindi edukado, mga mayayaman at mahihirap. At kapag itong hindi pagkakapantay-pantay ang nangunguna sa kanilang puso at naiisip nila nga na nararamdaman nila yung injustice dahil nga dito sa kanilang nakikitang hindi pagkakapantay-pantay. At minsan, tayo man ay ang iglesia man ay mga niligtas ng Diyos, mga binuksan ng kanilang puso ng banal na espiritu, ay nakakakita pa din ng ganitong mga injustices. At sa ating puso, meron pa rin mga namamayani na pagmamataas o pangahamak ng iba, at hindi man ito diretsyong makumpara doon sa lantarang injustice na nagaganap sa mundo. Dapat pa rin nating aminin na ang ugat ng kasalanang ito na tayo ay nagmamalaki sa ating sarili at nangahamak ng iba ay isang kamuhimuhing kasalanan, isang kamalian na hindi dapat nakikita sa iglesia. At sa mga taga-Korinto nga, na sa panimula ni Pablo, kanyang kinikilala na isang iglesia na pinagpala ng Diyos ng mayaman ng kanyang mga kaloob, ay maging sa kanila nakakakita nga ng hindi pagkakapantay-pantay. At yung mga dito sa particular na bahaging ito na ating pag-aaralan ay dahil sa kanilang iba-ibang sukat ng kaloob ng spiritual gifts na tinatawag. So yung iba ay nakatanggap ng kaloob na mag-prophecy, yung iba ay nag-speak in tongues, yung iba ay siguro mas tahimik ang kanilang mga naiaambag sa iglesia. Pero dahil sa pagkakaibang iyon ay nagsusukatan sila. Mas mahalaga itong kaloob na natanggap ko at hindi ganun kahalaga iyang kaloob na natanggap mo. O kaya naman, parang may dating din pag makikita natin sa 1 Corinthians 14 na yung mga pare-pareho ng natanggap, so lahat sila ay may prophecy, ay nagpapagalingan. Mas magaling ako mag-prophecy kaysa dun sa isa pang nakatanggap din ng prophecy. So, itong mga taong to ay gusto na hindi sila pantay-pantay at itinataas nga nila ang kanilang sarili. Gusto nila yon na sila ay mas mataas, makalamang sa iba, at gusto nila ding ibaba ang kanilang mga kapatid. At dito nga ay binabalik ni Pablo ang mga tao sa katotohanan na dapat magdulot sa kanila ng pag-unawa na ang lahat ng mananampalataya ay may pantay-pantay na katayuan sa iglesia, at yun ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Kung babalik lamang ang mga mananampalataya sa basic na katotohanan ng ebanghelyo, ay dapat maunawaan na tayo man, anuman ang ating pinanggalingan, anuman ang ating antas sa buhay, anuman ang ating pagkakaiba ngayon sa mga kaloob na ibinigay sa atin, tayo ay may pantay-pantay na katayuan sa iglesia. At ito ang sinasabi ni Pablo dito sa ating talata na pag-aaralan. Una, itong ang sinabi niya na pantay-pantay ang lahat ng mga tao sa iglesia. Pantay-pantay ang lahat ng mga miyembro. Sabi niya sa verse 12, just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. So, ginamit niya yung analogy na sa katawan may iba't ibang bahagi. At hindi ang katawan ay hindi maaaring maging katawan kung yan ay isang buong puro kamay. So, meron kang mga 10 kamay at pagkabit-kabitin mo yun, hindi yun magiging katawan. So, ito ang sinasabi ni Pablo, ginamit niyang analogy upang iparating sa mga taga-Korinto na ganun din ang iglesia, hindi man sila pare-pareho sa lahat ng larangan, iba-iba man ang kanilang pinanggalingan, ang iba sa kanila ay Hudyo, iba ay Grego, ang iba ay dating alipin, iba ay dating Malaya. So meron ding mga mayayaman, mahihirap, yung iba ay
mas maalam, yung iba siguro ay hindi maalam, hindi na ito dapat pa mamayani sa kanila at ito ang maging batayan ng kanilang pagkakapantay-pantay. At sinasabi nga ni Pablo na dahil tayong lahat ay tumanggap ng iisang kaligtasan, ang lahat ng mananampalataya ay dapat tumayo na makita ang kanilang pantay-pantay na katayuan sa iglesia. Ito sabi niya sa verse 13, at nagsisimula siya sa verse 13 sa salitang for. At ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit niya nasasabi sa verse 12 na ang lahat ng miyembro sa iglesia ay pantay-pantay na parang isang katawan. Dahil in one spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. Itong ganitong pananalita ay nakita na natin sa chapter 10. Medyo similar yung ginamit na language ni Pablo tungkol sa Israelites. Sinabi niya sa chapter 10 verse 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. So, ginamit niya ito bilang paglarawan kung paanong ang lahat ng mga Israelites ay may pantay-pantay na katayuan sa bansang Israel. At ngayon, iniiba niya yung imahe at sinasabi niya na ang lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay in one spirit, we're all baptized into one body. At hindi na it doesn't matter whether you are a Jew or a Greek or slave or free, kung anumang antas mo sa buhay, anuman iyong pinanggalingan, kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, kayo ngayon ay pantay-pantay na ang katayuan sa iglesia. So, ito nga ang gustong ibalik ni Pablo sa mga taga-Korinto. Gusto ni Pablo na balikan ng mga taga-Korinto ang basic na katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayong tayo ay nakatanggap ng iisang kaligtasan, tayo dapat ay maniwala at mamuhay na tayong lahat ng mga mananampalataya ay may pantay-pantay na katayuan. Hindi dapat ang kahit sino sa atin ay magmalaki tungkol sa kahit anuman tungkol sa ating sarili, o tayo ay manghamak ng ating mga kapatid tungkol sa kahit anumang makita natin na kanilang mga kakulangan. At ito'y madali lang naman maunawaan kung bakit nagiging pantay sa harap ng Ebanghelyo ang lahat ng tao. Dahil ano paman ang kanilang mga kalamangan, kung yung ginamit niyang mga salita ay whether Jew or Greek. In the time of na sinabi ito ni Pablo, maaring masabi na yung mga Hudyo ay nakakalamang in some way sa mga Grego. Dahil yung mga Hudyo ay sila yung mga naunang binigyan ng liwanag tungkol sa Diyos. So, masasabing yung mga Jews were the people of God at mas enlightened about religion, about the true God. Pero ikaw man ay Hudyo or Griego, ikaw ay baptized into one body kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. So hindi nagkapantay na ngayon whether you were Jew or Greek, nagkapantay kayo. Sa isang banda, pwede rin masabi na yung mga Hudyo ang mas maliit dahil sila'y mas konti. Nung panahon na yon din, ang mga Hudyo ay nasa ilalim na ng pananakop ng mga Griego at nung panahon na yon mas mahirap ang mga Hudyo kaysa sa mga Griego. So pwedeng masabi na sa isang banda may kalamangan ang mga Griego. Pero gayon pa man, kung ikaw ay sumumpalataya kay Kristo, ngayon kayo'y pantay na. So itong Ebanghelyo ay nagbabalik nga ano pa man ang inyong pagkakaiba, nagiging pantay kayo sa harap ng Ebanghelyo. At kayo ngayon ay pantay na mga tumanggap ng kaligtasan at nagbabalik sa atin sa katotohanan na dahil nga ano pa man ang ating ininangat sa buhay, bago tayo tawagin ng Diyos, tayo nga ay pantay-pantay ng mga makasalanan. So, ito ang mas batayan sa harap ng Diyos, ikaw ba ay makasalanan at naligtas. So, ang lahat ay makasalanan at ang lahat ng mananampalataya
ay naligtas. At sa ganong batayan, lahat nga tayo ay may pantay-pantay na katayuan sa harap ng Diyos. At dahil nga ito ang dapat na humuhubog sa ating puso at sa ating relasyon sa isa't isa, dapat ang iglesia ay makitaan ng pamumuhay na may paggalang sa bawat isa, na pagkilala ng pagkakapantay-pantay ng bawat isa, meron man silang mga pagkakaiba sa antas sa buhay o sa kaloob. Sa natitira pa dito sa talatang ito ay pinapaliwanag ni Pablo kung paano dapat makita ang pagkakapantay-pantay sa iglesia. Ginamit niya ang analogy with the body. Dito niya ihinambing ang iglesia at nilarawan niya itong parang katawan at mula doon sa analogy na yun ay gusto niyang iparating sa mga taga-Korinto kung paano dapat nila tingnan ang kanilang pagkakapantay-pantay. At dalawang punto ang pinaparating ni Pablo. Una, na ang mga mahihina, maging ang mga mahihina ay may maibibigay upang magpalakas ng iba. Maging ang pinakamahina sa iglesia ay merong maiaambag upang makapagpalakas ng kanilang mga kapatid. At pangalawa, maging ang pinakamalakas sa iglesia ay may kahinaan at kailangan niyang tumanggap ng pagpapalakas ng kanyang kapatid. So una, tingnan natin kung paanong dito ay pinapakita ni Pablo na maging ang pinakamahina sa iglesia ay may maiaambag upang makapagpalakas ng kanyang kapatid. Sabi niya dito sa verse 14, sa kanyang pagpapaliwanag nung kanyang analogy, sabi niya, "For the body does not consist of one member, but of many." So ito ang kanyang panimula na para iparating sa atin ang itsura ng katawan, ay yun nga, ang katawan ay hindi binubuo ng iisa lamang na miyembro. So yung katawan ay hindi magiging katawan kung yung buong katawan ay puro kamay, o puro paa, o puro mata lamang. The body does not consist of one member, but of many. At maaaring merong mga miyembro na pag inahambing niya ang kanyang sarili sa ibang bahagi ng katawan, dito nga sa analogy ng katawan, ay tinatawag ng mga commentators na gumawa si Pablo ng isang fable kung saan nagsasalita yung mga bahagi ng katawan. At dito ay maaaring yung paa daw ay ma-insecure. Magkaroon siya ng insecurity kapag kanyang ihinahambing ang kanyang sarili sa ibang bahagi. Sabi sa verse 15, "If the foot should say, 'Because I am not a hand, I do not belong to the body,' that would not make it any less a part of the body." Patuloy pa si Pablo sa verse 16, ang isa pang maaaring ma-insecure na part of the body ay yung tenga. "If the ear should say, 'Because I am not an eye, I do not belong to the body,' that would not make it any less a part of the body." So andito ang ginagawang analogy ni Pablo, maaaring merong mga miyembro ng katawan na kapag kanyang mas pinapahalagahan, makita niya ang kahalagahan ng ibang bahagi. So yung tenga, tingin niya mas mahalaga yung ginagawa ng mata at naiinggit siya doon sa nagagawa ng mata. At tingin niya hindi ganun kahalaga ang kanyang nagagawa bilang tenga. So kanyang sinasabi, dahil hindi naman ako mata, hindi ako tulad nung mata na mas mahalaga yung kanyang natutulong, hindi ako bahagi nung katawan. Yung namang isa pa ay yung paa, the foot should say, "Because I am not a hand, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. At ito yung tinatama nga ni Pablo, at ito nga ay nag-a-appeal sa common sense ng mga tao, na wala naman nga kasi talagang mag-iisip na yung kung dahil tingin mo mas mahalaga ang iyong mata, aalisin ko na lang yung aking tenga, walang ganong taong mag-isip. Kaya nag-a-appeal siya to the common sense of people na
kahit na may iba-ibang bahagi sa katawan at iba-ibang kanilang function, hindi natin iniisip na mas mahalaga yung isa at hindi na kailangan yung iba. At ito nga ang kanyang pinapaliwanag pagdating sa verse 17, if the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Meron akong nakitang isang forum sa internet na merong nag-volunteer na ikwento ang kanyang experience sa lahat ng tao na siya buong buhay niya ay walang pang-amoy. So, kinikwento niya kung ano ang pakiramdam mabuhay kapag ikaw ay walang pang-amoy. Sa kanila, nagkakaroon naman sila ng paraan pa rin para masabi. Ang mga unang tinanong ay, paano mo malalaman kung panis yung pagkain? Tapos, nangyayari talaga na mas madalas, kailangan kong ipaamoy sa iba. Pero, minsan din, kailangan lang talaga na matikman muna at yun yung masaklap para sa kanila. Ay matitikman na nila yung pagkain bago nila masabi na masama ito, hindi na pala maganda itong pagkain. At minsan daw ay hindi nila nasasabi na masama yung pagkain. Para sa kanila, may iba na lang na magsasabi kasi nakain na nila at sa kanilang panghusga, sa kanilang panlasa, parang okay naman. Meron pa rin naman daw palang panlasa, yun nga din una ko naisip, baka nawawala na altogether din ang panlasa kapag walang pang-amoy. Pero sinasabi din nila na meron pa din. Pero dito nakikita nga natin na yung mga bagay na para sa atin parang napaka-normal lang, pero pag nawala yung sense na yon, yung sense of smell, parang ang daming mahalagang makikita natin na ganun pala kahalaga ang part na yon. Hindi natin yun madalas maisip dahil natitake na natin for granted. Ito nga ay sinasabi ngayon ni Pablo, ganito dapat natin isipin ang iglesia na merong mga bahagi ng katawan na siguro sa isang banda sila ay mas tahimik, mas nasa likod ng kanilang serbisyo, ang kanilang iniaambag sa iglesia ay hindi masyadong nakikita ng publiko o hindi masyadong pinupuri, pero ito ay hindi natin masasabi na hindi necessary, ito ay mahalaga pa rin. At pagkakasabi niya sa kasunod na ito ay naaayon sa disenyo ng Diyos. Sabi niya sa talatang 18, as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. So ito ay itinalaga ng Diyos. Itinalaga ng Diyos ang bawat isa na maging bahagi ng katawan. At ito nga ay ang kanyang paghahambing ay dapat na dalhin natin sa iglesia at maaari na merong mga miyembro na sa kanilang pananaw, ang kanilang kaloob o ang kanilang maiaambag, ang kanilang presensya sa iglesia ay hindi naman ganun kahalaga. Ang madalas na nabibigyang kahalagahan nga ay ang pagtuturo o ang kakayanan na magsalita o manguna. So yung mga iba na siguro may kakulangan sa kakayanan na magsalita o sa pag-unawa, sa kaalaman, ay minsan nanliliit at naiisip na hindi sila ganun kahalaga. Pero dapat nga ang mga miyembro maging sa ibang larangan, makita nila na may kahalagahan at may naiaambag sila doon sa buong katawan, sa buong iglesia. At isang makikita nating halimbawa nito sa Old Testament kung paanong minsan maging ang mga anak ng Diyos ay nagkakaroon nga ng ganitong pakiramdam na mas napapangunahan sila ng panliliit sa kanilang sarili, ay halimbawa si Moises. Nung si Moises ay tinawag at siya tinawag na manguna sa pagliligtas ng Israel out of Egypt, ay nagpakilala ang Diyos sa kanya, ipinakita ng Diyos ang kanyang kalooban at sinabi sa kanya mismo na akong gagabay sa iyo, pero ang nanguna kay Moises ay ang panliliit niya sa kanyang sarili, ay huwag na lang ako, hindi naman ako magaling magsalita. At ito ang kay Moises, nanguna sa kanya ang maisipin na
dahil sa kanyang kahinaan at kakulangan sa pagsasalita, ay baka hindi naman gumana, mahadlangan niya ang kapangyarihan ng Diyos para mailigtas ang bayang Israel. At dito, mababasa nga natin sa Exodus 3 na nagalit ang Diyos sa ganitong pag-iisip ni Moises. Gayunpaman ay actually pinagbigyan si Moises at binigyan siya ng ibang tagapagsalita. Ito ay si Aaron na kanyang kapatid. Pero makakakita rin tayo sa Old Testament ng isang propeta na para bang mas maliit pa ang tingin niya sa kanyang sarili, pero siya mismo ang nag-volunteer na pumunta. Ito ay si Isaiah sa chapter 6. Kung si Moises ay nanliit sa kanyang sarili dahil sabi niya ay hindi siya magaling magsalita, si Isaiah sa chapter 6, nung nagpakita ang Diyos sa kanya, ang nakita niya ay, I am a man of unclean lips. Ang aking bibig ay marumi. Hindi lang sa hindi siya magaling magsalita, siya ay makasalanan. At na nakita niya na hindi siya talaga karapat-dapat na humarap man lang sa Diyos. Pero nung nanawagan ng Diyos na sino ang magdadala ng aking mensahe, at dahil hindi siya napangunahan ng panliliit sa kanyang sarili, at siya'y nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, siya nga ay yung kilalang pag-volunteer na sinabi niya, Here I am, Lord, send me. Ito ang isang propeta na nakita niya na hindi sa kanya nakasalalay ang kapangyarihan na magligtas at nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Madalas maparinggan ng mga mangangaral ang mga natutulog kapag pag nagsisermon. At ilang beses rin ay ginawa ko na na magparinig minsan sa mga natutulog. At gusto kong sabihin sa inyo na kahit na nakikita ko actually talaga kayong natutulog, ay masasabi ko sa harap ninyong lahat na kahit kailan, kahit konti, ay hindi ako nagkaroon ng sama ng loob sa lahat na nakita kong matulog. Kahit konti, hindi ako nagkaroon ng para bang bastos nito. Hindi. Hindi ko yun naisip. Sa totoo lang, ang nararamdaman ko ay nahihiya ako. Baka nagugulo ko kayo. O kaya ay, at nanliliit rin ako at napapaalalahanan ako na baka hindi ko masyado naayos yung sermon ko. Baka hindi ko naidadala ito isang napakahalagang salita na dapat sana ay makapag-encourage sa kanila pero hindi ko naihatid. At yun ang mas naiisip ko. At siguro napapansin nyo, hindi ako madalas makisama sa lunch kasi minsan, dahil sa stress ko pagkatapos ko mag-preach ng hapon, ay gusto kong kumain na marami. Tapos kaya hinahanda ko na lang na sige mamaya na lang. Pagkatapos ko kasi mag-preach, na-stress ako sa sarili ko, sa aking mga kabiguan at gusto kong kumain ng burger sa ng ice cream. So, kaya ko sinasabi ito ay ako man na tumatayo dito linggo-linggo ay nakakaranas sa aking sarili at very conscious na para bang ako ay hindi magaling magsalita. Ay parang hindi ko na-engage yung mga tao. By Sunday evening, minsan umaabot na mga Monday morning ay naiinis pa ako sa sarili ko. Pero ako'y bumabalik pa rin at tumatayo ako ulit dahil napapaalalahanan ako ng katotohanan na hindi naman nakasalalay sa akin ito. At minsan maging ang mga natutulog na maabutan ng salita ng Diyos ay magigising ang kanilang diwa, may encourage at nangyayari na din na yung mga mismong hindi naman talaga lubusang nakikinig ay inaabutan pa rin ng salita ng Diyos. At kaya sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 4, ganito rin siya magsalita. Sabi niya na hindi kami napanghihinaan ng loob as we have received this ministry by the mercy of God. Naaalala niya na ang ministeryo na ito ay natanggap lang naman niya dahil sa awa ng Diyos. Naawa lang ang Diyos sa kanya, sa kanyang kahinaan at nagkaroon siya ngayon ng pagtitiwala na siya man ay isang earthen vessel na hindi worthy to carry the golden treasure of the gospel. Pero the gospel is the power of God unto salvation
for everyone who believes. And therefore, sabi nga, I am not ashamed of the gospel. At ganun din sa akin, yun ang aking natitindigan, as much as I can feel sometimes ashamed of myself and my faults, I am not ashamed of the gospel dahil ako'y nagtitiwala ng ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. So ito nga ang dapat na magbalik sa atin at magbigay ng lakas ng loob sa atin, maging sa mga nag-iisip na sila ay baka walang maitutulong sa iglesia o tingin nila wala silang kakayanan na makatulong sa iglesia. Hindi ito nakasalalay sa iyong galing. Maaaring ikaw ang pinakamagaling magsalita pero walang bisa ang iyong pangangaral dahil walang ebanghelyo. Maaaring bubulol-bulol ka mali-mali ang mga salitang nagagamit mo. Minsan talagang nagkamali ka pa doctrinally, theologically, ay mali yung nasasabi mo. Pero dahil tumatagos pa rin doon sa iyong kamalian, ang kapangyarihan ng Diyos, ito'y makapagliligtas pa rin ng lahat ng sasampalataya. Ganun kakapangyarihan ang ebanghelyo ng Diyos. Kaya tayo man na baka isipin natin na wala tayong kalakasan sa ating sarili, balikan lang natin nga yung katotohanan na tayong lahat ay pantay-pantay na nakatanggap ng mas dakilang biyaya kaysa sa kahit anong kaloob. Mas dakila kaysa sa kaloob ng pagsasalita, tayo ay nakatanggap ng pagpapatawad mula kay Kristo. At yun lamang, kahit na yun lang ang meron ka, wala ka pa mang kahit anong ibang kaloob. Kung ikaw ay may Kristo, meron kang napakalaking maibabahagi sa lahat ng iyong kapatid. Ito ang pinakamahalaga na maaari mong maibahagi sa kahit sino. At hindi ka dapat mapanghinaan ng loob na wala kang maibahagi sa kanila. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, meron kang mapanghahawakan na maibabahagi mo sa iyong kapatid. Pero gayon pa man, tayo man ay naniniwala dito, meron pa din minsan mga magsasabi, paano nga kung ang lahat naman ng aking mga kapatid ay mananampalataya na? So sila ay meron ding Kristo. Ano pang iaambag ko sa Kanya kung yun lang ang meron ako? Ito nga ay karugtong ng sunod na punto ni Pablo. Kung lahat man ay meron ng Kristo at meron ka mang nakikitang kapatid na mas matayog na sa kanyang pananampalataya, mas malalim na ang kanyang kaalaman, huwag mo pa rin isipin na wala kang maitutulong sa kanya sapagkat ang lahat, maging ang pinakamalakas, ay mayroong kahinaan at matutulungan pa rin ng anumang maibabahagi mo. Itong pinapaliwanag ni Pablo dito sa verse 21, bumalik siya sa analogy nung katawan. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. So dito ay ang nilalarawan naman niya, kung kanina may nai-insecure, ito naman ay tingin niya siya na sapat sa kanyang sarili, na maaaring siya dahil ako ay mata, mas mahalaga ako dun sa iba at hindi ko kailangan yung kamay. Ito naman ay nakaramdam ng kasapatan sa kanyang sarili, pero sinasabi niya, mali iyon. Wala dapat mata na magsasabi sa kamay na hindi niya ito kailangan. Dito patuloy si Pablo sa verse 22 to 23, on the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our presentable parts are treated with greater modesty. Dito, ang tinutukoy talaga ay ang ating mga masiselang bahagi. Treated with greater modesty ang masiselang bahagi ng katawan. At ito yung kanyang tinatawag na unpresentable parts. At ang punto ng kanyang analogy dito ay na merong mga bahagi ng ating katawan na hindi mo ipapakita sa publiko, pero hindi ibig sabihin ito na tinatrato mo ang katawan na yun na hindi mo pinapahalagahan. At sa katotohanan, sa larangan ng pakikipaglaban, sa combat,
ay ito ay mga weak points. Yung ating yung mga masiselang bahagi ng ating katawan, ito ay pag ito ang tinarget ng iyong kalaban, ay bagsak ka agad. So ito ay napakahalagang bahagi ng ating katawan at hindi dahil sila'y matawag na unpresentable to the public, ay wala na silang kahalagahan. At ang punto ng analogy na ito ay maaaring merong mga sa iglesia, mga tungkulin gawain na hindi presentable or hindi presentable kundi hindi presented, hindi siya in the limelight, wala siya sa publiko, pero ito'y bahagi ng ginagawa sa iglesia, ito'y nakakatulong. At ito man mga bahaging ito na mga miyembro na ito ay hindi ganun katanyag ang kanilang mga ginagawa, sinasabi na ang ginamit na salita ni Pablo ay indispensable. Hindi sila maaaring alisin. Sila ay indispensable at sinabi pa nga sa verse 24, God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. So, kung dadali natin ito sa samahan ng mga mananampalataya, ay sinadya daw ng Diyos, ganun niya tinalaga ang katawan, ang iglesia, na magkaroon ng iba't ibang bahagi. At yung mga mas mahihina ay binibigyan ng greater honor. Ang isang maaaring ibig sabihin nito at tinutukoy ni Pablo ay si Kristo ay kinikilala nga na siyang grace, the face of grace, the face of God's grace on earth. Pero makakakita tayo ng kanyang mga pinakamalupit na salita kung ikaw ay mananakit ng even the least of his beloved ones. Ito yung sinasabi niya sa Matthew chapter 18 verse 6. Dito makikita natin isa sa mga pinakamalupit na sinasabi ni Kristo, siya man ay the face of grace. Sabi niya, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Ganito ka tindi ang pagpapahalaga ni Kristo even to the little ones who believe in Him. So, maaaring yun ang isang tinutukoy ni ibig sabihin ni Pablo sa kanyang pagkakasabi na God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. Pero sa isa ring banda ay ang ibig sabihin na ang Diyos ay nagtalaga ng pagkakaiba sa iglesia dahil nga hindi lamang iisang bahagi ang may kahalagahan at may naiaambag, kundi yung iba ding mga bahagi ay may naiaambag dun sa mga mas malakas. Ito yung sa pagpapaliwanag sa verse 27, now you are the body of Christ and individually members of it. God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all possess gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret. So ito, pinapakita niya na hindi ba nakikita natin na ganito ang tinalaga ng Diyos na mangyari sa iglesia, na magkaroon sila ng iba't ibang mga ministeryo, magkaroon sila ng iba't ibang mga kaloob. At ito rin ang pagkakasabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 10 na tayo ay binigyan ng varied grace, ng iba't ibang mga kaloob at tayo dapat maging katiwala nito at iministeryo to sa iba. Isa sa mga nagpapatuloy pa rin na popular na kamalian na ginagawa ng ibang iglesia ngayon ay yung method na tinatawag na G12. Kung familiar kayo dun sa G12, ito ay parang isang network marketing strategy na in-apply sa church. At ang prinsipyo ay dahil yung si Kristo ay nag-disciple ng 12, ngayon ang gagawin dapat nitong nung 12 ay bawat isa sa kanila ay mag-disciple ng tigla 12 nila. So, parami sila ng parami at
ang ginagawa, ang bawat isang miyembro ay parang sinusundan si Kristo. At ang isang pagkakamali ito, narinig ko sa isang mangangaral noon, doon ko pinaka naunawaan kung anong pagkakamali noong G12, sabi niya, "Are you Jesus?" Yun lang, ganun kasimple. Ikaw ba si Jesus? Ang pagkakaiba ng si Jesus ang magtuturo sa 12 ay si Jesus ay nasa kanya ang buong lahat ng biyaya, ang buong kapangyarihan ng banal na Espiritu, at kaya siya may kakayanan na magbahagi sa 12. At actually, yung 12 ay sila dapat ay magtulong-tulong bilang iglesia para ipagpatuloy yung ginawa ni Jesus. At ni isa sa kanila ay hindi pwedeng ituloy yung ginawa ni Jesus na maging sariling ulo at maging sufficient in themselves to disciple their next 12. At kaya ang program na ginagawa sa church ay ang discipleship ay hindi ang bawat isa ay i-assign natin na mag-disciple ng kanyang mga disciple, kundi ang bawat disciple ay nadi-disciple ng buong church. Bawat isa sa atin ay we disciple each other by this gathering, by our fellowship with one another, at hindi man ito programmed, pero sa ating natural na pakikiisa, pag-fellowship, ay ito ang naranasan natin na pag-disciple sa isa't isa. Dahil walang ni isa sa atin na maaaring gampanan ang lahat ng kailangang mangyari sa church na tulad ni Kristo. At ito nga ay paalala na wala ni isa sa atin ang maaaring tumindig at sabihin na hindi nila kailangan ng iba. Ito makikita natin halimbawa din kay David, na si David na naging hari ng bayang Israel. Siya ay kinailangan na konfrontahin ng isang propeta. So hindi ba makikita natin na yung hari mismo ng bayang Israel at tinuturing na isa sa mga pinakatanyag na saint in the Old Testament, kinailangan ng pagtatama ng isang propeta. Sa panahon din natin ngayon, merong isang mangangaral at maraming mga mangangaral sa panahon natin ngayon na bagamat sila'y ginagalang sa kanilang pangangaral, ginagalang sa kanilang kaalaman sa theology, pero sila'y bumabagsak. Yung most recent na nangyari, hindi ko napapangalanan, maiisip nyo na lang kung sino, ay recently nagsabi siya na in the foreseeable future, hindi siya babalik sa ministry. Ngayon ako ay nagpapaalaga sa isang iglesia at dito lang ako. At siya ngayon nagsisisi, nag-confess ako sa aking asawa, nag-confess ako sa aking pamilya, at ngayon ako ay nagpapaalaga sa iglesia at sa aking at sa iba pang aking mga kaibigan. At ito ang isa sa mga pinakamagandang nakita kong pag-present ng repentance sa mga nangyaring mga pagkahulog ng mga tanyag na mga mangangaral. Pero makikita nga natin ang bawat isa sa atin ay may ganitong pangangailangan. Ikaw man ay makitang napakagaling na mangangaral, napakalalim sa doktrina at theology, mangyayari pa rin na ikaw ay nangangailangan ng tulong ng iglesia at maaari ngang itong manggaling maging sa pinakamahina sa iglesia. Pwedeng yun pa ang magbigay ng tulong maging sa pinakamalakas sa iglesia. At kaya nga dapat na ang bawat isa sa atin ay balikan yung basic truth na tayo ay tumanggap lamang ng iisang kaligtasan. At bilang lahat tayo ay nakatanggap ng isang napakadakilang pare-parehong kaligtasan, ay mapapaalalahanan tayo na maging yung mga tinitingala natin at ginagalang natin, sila man ay mga makasalanan at nangangailangan rin ng tulong. At ikaw man ay nanliliit sa harap ng iyong kapatid, kung siguro kino-compare mo ang iyong giftedness at nanliliit ka sa harap niya, pero maaaring ikaw mismo ang panggalingan ng encouragement para dun sa iyong kapatid. Ibahagi mo lang kung anong natanggap mo at ito nga ay napakahalaga.
minsan, kung isipin nga natin, baka yun pa mismo ang kailangan talaga na mapaalala sa mga nakakaangat na sa pananampalataya o sa kabanalan. Kailangan nila muling mapaalalahanan ng isang mababang Kristiyano ng basic glory of the gospel. At kung may magpatotoo lang ng kanyang kaligtasan, ay na-encourage ulit yung mga ang dami ng pinag-iisipan sa theology, pero mababalik siya doon sa katotohanan na itong napakasahol na makasalanan na ito ay maliligtas sa isang simpleng pananampalataya. At baka yun ang gumising uli sa mga minsan na masyado nang naiaangat sa iglesia at maibalik sila sa katotohanan na sila nga rin ay mga makasalanan na naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat wala sa atin na nag-iisip nga noong si Kristo lang ang meron ako, wala akong mga kaloob, anong maitutulong ko sa iba na sila rin naman ay mas malalim pa ang kaalaman sa akin, mas matayog na ang kanyang pananampalataya. Atin ngang tandaan na walang kahit sinong mananampalataya ang sufficient na sa kanyang sarili. At lahat sila ay makakapakinabang sa dagdag pang kaalaman, lalo pang makita niya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kung anumang liwanag ang natanggap mo, na baka hindi niya natanggap, ibahagi mo lang sa kanya yon at maging ang pinakamalakas sa atin ay makakapakinabang sa karagdagan pang ilaw, paglalim sa pagkilala sa pag-ibig ni Kristo. Doon sa himno na Take My Life and Let It Be, ang awit na ito ay isang para bang napaka-passionate na pagbo-volunteer na ako na ang kunin mo ang buhay ko, ay gamitin mo para sa iyo, na ako'y maglingkod sa iyo. Itong ganitong klaseng puso ay hindi nagmumula sa para bang iisipin niya dahil ako ang magaling, dahil ako ang may kayang maglingkod sa iyo, kaya kunin mo ang aking buhay. Ang ganitong klaseng awit ay nagmumula sa isang puso na napaalalahanan ng kung gaano na nga kadakila ang natanggap niya kay Kristo. Hindi sa kanyang giftedness, pero dahil lamang siya ay nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, alam niya na sapat at na meron siyang maitutulong sa kahit sino pang kanyang makaharap. Kaya handa siyang sabihin, kunin mo ang buhay ko at ito'y gamitin mo. Wala man akong kakaibang mga kakayanan o kaloob, dahil meron akong Kristo, ako'y alam ko na meron akong mahalagang maibabahagi sa aking mga kapatid. Kaya nga tayo ay nawa laging masariwa sa katotohanan ito. Sa tuwing tayo ay makakapakinig ng salita ng Diyos, ating balikan ng katotohanan na ito, na sa harap ng batas ng Diyos tayo makasalanan at sa biyaya lamang ng Diyos tayo'y nakatanggap ng buong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at ito'y sapat na para tayo magkaroon ng kumpiyansa na tumulong sa iba, dahil nga ito'y isang napakadakilang pag-ibig na natanggap natin at meron tayong napakadakilang pag-ibig bale na maaaring maibahagi sa iba. Sa ating Lord's Supper, ito nga yung language na ginamit ni Paul dito sa pagsimula, na lahat ay nabaptize at they drink of the same spiritual drink. Ito rin ay muling pagpapaalala sa atin na tayo nga ay tumanggap lamang ng kaligtasan, na wala sa atin ang worthy sa harap niya, pero dahil tayo nakatanggap ng mayamang biyaya mula sa Diyos, meron tayong maiaambag. Tayo man ang tingin nating pinakamaliit sa iglesia, meron tayong maiaambag, at maging ang pinaka-tinitingala natin ay matutulungan pa rin ng anumang maibabahagi mo kung ikaw ay magbabahagi sa Kanya ng ebanghelyo at pag-ibig ni Kristo. Ito ay
nagmumula kung ating makita nga na ito talaga ang pinakadakilang kaloob na natanggap natin at wala man ang lahat ng iba pang kaloob sa atin. Kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, meron tayo nito at ito'y maaari nating ibahagi at hindi tayo kailangang mahiya. We should not be ashamed because this is the power of God unto salvation. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita na naghahayag sa amin ng inyong batas at napapaalala sa amin na kami nga ay mga makasalanan na wala sa amin ang makapagmamalaki, anuman ang aming pinanggalingan, anuman ang aming antas sa buhay. Sa harap ng iyong batas, kami ay mga kriminal na karapat-dapat na humarap sa iyong puot. Ngunit sa iyong biyaya, sa pamamagitan ni Kristo ay may kapatawaran ang lahat ng sasampalataya sa iyo. Salamat nga Panginoon sa inyong salita na nagpapaalala sa amin ng Ebanghelyo upang maipaalala sa amin kung gaano nga kadakila na ang pag-ibig at biyaya na tinanggap namin mula sa iyo. Nang sa gayon ay meron kaming kumpiyansa na humarap sa iba, tumulong sa iba, at alam namin na hindi ito nakasalalay sa aming sariling kakayanan, kundi dahil meron kami noong pinakadakilang biyaya na maaari naming matanggap. Ito ay ang pag-ibig ni Kristo. At ito lamang ang meron kami, ito lamang ang aming maibahagi, ito'y sapat na para maidala sa kaligtasan maging ang pinakamasahol na makasalanan. Kaya nawa nga Panginoon ay patuloy pa kaming mag-umapaw sa pagkamangha sa iyong biyaya nang sa gayon ay lumakad kaming palagi ng may pasasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan lamang. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.